Sa isang barangay sa San Pedro, Laguna, usap-usapan ang bahay na ito. Dahil bukod sa pamilyang nakatira rito, may mga kasama raw silang mga nagbabago ng anyo. Minsan nga kahit umagay, may nakikita kaming kahit ano-ano dyan. Sa tagal namin dito, sanay na kami. Sabi nila, nag-iba-iba raw yung anyo. May tila halimaw, may matatalim na pangil, at iba pang kakaibang nilalang. Ang mga nakakatakot na nilalang na may iba't ibang anyo, mga obra pala ng isang special effects artist na si Rene Abelardo. Second year high school ako noon, tatandaan ko. Doon ako tinraining mag-sculpture. Since marunong na ako mag-painting, pinasok ako ng kuya ko sa prosthetics. Doon sa kaibigan din niya. Naikot ko na lahat ng production. From film house to television noon. Gumagawa si Rene ng mga prosthetics na ginagamit sa mga pelikula at maging sa telebisyon. Gumawa kayo ng ng parang mask. Apo. Para magmukha siyang ganito. Apo, Si Chris Bernal to. Marami ng sikat na personalidad na ginawan ng maskara ni Sir Rene. At isa sa mga paborito ko rin na komedyante ay si Willie Nepomuceno. Ito yung picture, may isang show sila noon sa Manila Hotel. Nilalagyan ng maskara para magmukhang FBR. Pero noong magsimula ang pandemya, kabilang ang industriya ng pelikula at telebisyon sa pinaka naapektuhan. Pansamantala kasing tumigil ang kanilang mga produksyon. Pero sa halip na isara ang paggawaan ng prosthetics, nag-isip ng paraan si Rene. Sinimulan niya ang paggawa ng mga kakaibang face mask na talaga namang work of art. Mula sa mga face mask na pang-horror, mga mask na mukha ng mga artista, at mask na hango sa iba't ibang cartoon character. You have to adjust. Yan na naman pa kasi may pamilya tayo. Lahat naman nahirapan eh. May talino naman ako. Ito paano? Ginawa kong pera. Naibibenta ang mga ito ng mula 500 hanggang 1,500 pesos, depende sa disenyo. Ipinakita sa amin ni Rene kung paano gawin ang isang face mask. Mano-mano itong dinidisenyo. Ang isang maskara, umaabot daw ng halos 1 linggo bago matapos. Ang anak niyang si Rainier ang taga-sculpt ng design ng mukha. Taga-pinta naman si Marian. Ang mga obrang ito ini-export na rin ngayon sa ibang bansa. Pero pangamba ni Rene, unti-unti na rin daw humihina ngayon ang bentahan ng mga customized face mask. Dahil dito, madalas hindi na rin sumasapat ang panggastos para sa kanilang pamilya. Hindi na rin nakapasok ng kolehiyo ang kanyang panganay na anak. Masakit po kasi yung dream ng anak ko, nahihinto ko eh. Pero mas mahirap naman yung mahinto yung pagkain din. Ang kita is kain eh. Gagawa ka ng isa, nabayaran ako. Minsan hindi tumatawid yun eh. Just for the day lang eh. Ganun lang, minsan 2, ganun. Ilang araw ginagawa ito. Kaya umaasa siya na masuportahan ang kanilang maliit na negosyo.